Kinuha mo sa online. Ay, pasensya na, wala akong pera ngayon pamulog. Pwede ba yun? Hindi naman yan tatanggapin. Plastic. Alam naman nila kung saan galing yung pinuutang nila. Inuutang ko din. Grabe talaga. Sinabihan ko pa yung umpisa pa lang. Di mo rin maano eh. Kahit anong galit mo, wala ka din magagawa. Ako lang kawawa dahil ako yung na-stress. Na-stress din siya. That's the point. Sana wag kang uutang kung hindi mo kakayanin. Kamalian ko rin. Pinadagdag ko pa ng pinadagdag. Grabe talaga. Dapat nung una pa lang talaga nag-ano na ako yun. Duda na ako. Sunod-sunod eh. Alam ko naman na, hindi niya parang imposibleng ma-handle niya yung pamulog. Pero sa kabilang banda, sa isip ko baka ipapautang din niya o ipapahulog niya. Kasi ang lalaki yun. Siya yun, napakalaki. Siya lang gumastos niya, siya lang ginamit niya lang yung lahat. Grabe din, naulo binigay niya sa akin, grabe talaga. Parang kulang. Sobra na talaga ito, bakit kaya ganito? Hindi naman ako negosyante. Hindi naman akong lending company. Hindi lang kaya ako ginanong ko. Nasa ibang bansa ako. Mga tao talaga sa Pilipinas, akala nila mga nasa ibang bansa is tumatay ng pera. Diyos ko, hindi nila alam, baon din sa utang. Masyado kasi mga timang din mga tao sa Pilipinas eh. Hindi ko nilalahat ako, pero mapansin niyo yung mga taong lalong hirap, mas lalong hirap. Yan ang tingin nila sa mga patigaya sila mag-apply, sila magtrabaho, yung malaman nila. Grabe talaga. Sa ng ulo. Stress ako ilang araw na. Kalating buwan na to. Wala, no choice ako. Tanga kasi ako eh. Yung bilis ko, ay papambayad ko, utangin ko din. Yan na, tuloy. Dubli-dubli na. Naloko na talaga. Problema talaga eh. Ipayo ko na lang talaga sa inyo, wag na lang kayong magpapautang kahit kanino. Hirap. Umpisa lang yan, magaling sila, pero pag kinatagalan, nako po. Pagluda na kayo, pagpanay na, tapos malaki. At alam niyo sa sarili niya, yung umutang is walang kapasidad para magbayad. Na-stress talaga ako sa pag-ulang. Stress ako, naiinis ako, nagagalit talaga ako. Tinatanong sa sarili ko, bakit ba ganito lahat? Madalas, why? Nangyayari sa akin. Bakit ako pa eh? Hirap din ako. Diyos ko, bakit ba? Gustuhan ko din magkaroon ng extra income ba? Pinasok ko yung ganyan. Muro ako. Kasi hindi naman ako yung nag-approach sa kanila. Sila talaga yung nag-approach sa akin. Stress tuloy ako. Ako nagbigay ng request sa sarili ko eh. Buti sana kung na-stress ka is pumapayag ka, naging sexy ka, gumaganda ka, Diyos ko, lalong ginawa ko lalong mawagin. Ang tumatanda. Tinatawa ko na lang sa inis ko. Ay ko, yung liig ko. Sakit din yung liig ko.
Nabubuhala talaga ako, pambira. Natatawa na lang din ako sa sarili ko pag hindi ako sarili ko sa ano eh, camera. Nakikita ko reflection ko. Ano yung problema? Tapos, pati sarili pinaproblema. Diyos me, sobrang taba eh. Halo-halo na lang pinagsasabi ko. Baliw na. Diyos ko. Listen, learn. Listen, learn. Tapos hindi ako nadadala. Nangyari na ko sa akin. Dati pa eh. 2 tao hanggang hindi pa nagbayad. Actually, 3 na eh. At hindi biro yung mga hiniram. Pinaparusahan niya ata ako ng Panginoon. Kasi hindi ko malamang dahilan sa bakit ako pinaparusahan. May mga tao mas deserving na sana na tulungan kaysa mga tao yun na naloko sa akin. Hindi yung mga deserve para tulungan. Kaya ganito. Diyos ko. Bye. Sige, laban lang life. Siguro pa talaga may plano ng Panginoon sa akin. Magbalang araw, yayaman din ako. Dalangin ko na lang talaga sana na makaahon sa kahirapan ng mga utang sa akin na para makapamayad sila sa kanilang mga utang. Damay na nila ako, bayaran nila ako. Sana hindi na magkautang pa ulit. Ganun din ako. Pero ako, responsible naman ako sa sa mga inuutang ko. Ako kaya pag may utang ako, matagal pa bago ang jury, iniisip ko na kung paano ko babayaran yun. Pero talagang mga mindset dapat yung mga responsible, hindi utang na ng utang tapos walang pambayad. No excuse ka eh, kasi isang buwan bago mo mabayaran yung inutang mo eh. Hindi ka makagawa sa loob ng isang buwan ng paraan para sa panghulog. Ay naku, parang sinasadya lang talaga. Kami mo na paghulog, bakit ka umutang kung alam mo kung wala kang panghulog? Naging masaya ka ba? Naging masaya ka nung kumuha ka ng pera. I'm pretty sure. Tapos kapalit mo nang ibibigay mo sa utangan mo sa ng ulo, stress. Kasama mo naman. Baga, nakatulong sa'yo yung inutang mo tapos ang ipapalit mo. Sakit lang sa ulo, sa intangan mo. Paluloko na yung ginawa mo eh. At sabihin kung hindi mo naman tatakasan yung utang, that's the point. Hindi mo tatakasan. Kaso nga ang problema is inutang din yung inutang mo. May Judith yun. Problema sa mga Pinoy talaga. Yung mga nanloko sa akin, hindi nila deserve para tangin, mas maraming mas deserve na mas nangangailangan. Hindi man. Ay naku, basta Diyos ko, sana lang makaahon sila. Pumayad sila sa mga utang nila. Lahat bayaran nila. Para mabayaran ako. Yan na talaga yung dasal ko sa kanila. Pero ba talagang sinasadya eh. Kasi kahit naman paano ka sana maghulog ka. Iba talaga wala.
handa pa, may panghanda sa mga okasyon, pero panghulog, wala. Sinadya talaga. Tatanggapin naman kahit magkano lang yung hulog. Is, pinapakita lang ng hulog. Hirap. Ayun na. Tingko na lang ako. Stress ako. Hindi na akong masabihin sa mga kamag-anak. Pagkawalan lang nila ako. Sabi lang yan. Kasi pautang ka ng pautang. Kasalanan ko. Manahimik ko. Sabi ko lang ng sarili ko sa camera. Kasi i-upload ko, marami pang makapanood. So, maraming mag-judge sa akin. Ayun na. Yun na lang kaya mag-aambal na ito. Para hindi siya makatulon. Huwag na lang kayo magbibusiness ng pautang. Kasi mahirap pag pera ng pinag-uusapan. Stress ka lang. Ano ito? Ay. Wala kang kapasidad para magpautang. Kasi ginawa ko, pinapautang ko si ganinin sa utang. Nako. Which is very, very wrong. Kaya ako na, parang ako nababaliw na sa kakaisip. Ano ko? Kasi ang problema niyan, pag nagkataon na wala din ako mahiraman, lagot na. Daming may lista sa akin. Grabe talaga. Kaya gano'n. Kita niyo yan? Mga pautang yan. Tapos itong mga pinagpuhunan ko dito, galing din sa utang ko. Ito yan, mga listahan. Grabe. At least yung itong dalawang notebook, mga responsible sila. Itong isa talaga grabe, siya pa yung simple yung talaga sobrang laki ng mga utang at madami. Siya yung talaga nabibigay sa akin ng sobrang stress. Kaya para ako nababalo, kinakausap sarili ko na stress ako. Wala din ako gano'n mo pagsabihan sa family ko dahil ako lang magiging katawa-tawa. Sabihin pa na yan, kasi dami niyan kasi which is problem kasi. Hindi naman ako nagpapaano talaga. Sila lang yung naka-approach sa akin. Siyempre, parang ako naman dahil sa kagustuhan ko din magkaroon ng extra income. Ginag ko din. Pagsapalaran ako. Ako yung namumroblema. Kaya wala. Stress ako kung pinitin mo ba itong